For today's video guys, from Hong Kong, tatawid tayo going to Macau. We are back here for the second time around and watch out, di ba may energy na naman tayo? Paano ba yan? We'll see. Hello guys, good morning Hong Kong, good morning Philippines, and good morning Macau. Ayan na, for today's video guys, from Hong Kong, tatawid tayo going to Macau. Kasi last time na nag-Macau tayo, medyo limited lang yung time natin, parang overnight nga lang tayo, kaya hindi natin masyadong na-explore yung buong Macau. Tapos may mga ligaw-ligaw portion pa tayo, diba? But this time, we're gonna spend a couple of nights sa Macau, tapos magkakaroon tayo ng mga entrance sa mga attractions na meron sa Macau. Tapos we are going to stay pa rin, same hotel sa Sofitel at Ponte 16, but this time for a change magkakaroon tayo ng lounge access. So ibig sabihin, libre na yung magiging breakfast, snacks, and dinner natin. Ganun na ganun dahil tayo ay platinum member na ng Accor Hotels. So I'm so excited to explore the hotel, tapos explore Macau syempre. So by the way guys, nag-check out tayo ng 9 AM sa hotel natin sa may Ibis, Hong Kong, Central, and Shangwan. Tapos nilakad lang natin all the way here sa Shontek Tower or building na 5 to 7 minutes walk lang siya. Ang maganda dito guys, dahil malamig, parang sarap magtulak ng luggage natin all the way here. Tapos malamig, di ba? So hindi nakakapagod. Tapos guys, nandito na tayo actually sa boarding gate natin. Kailangan natin magkaroon ng comparison kasi kung ano ba yung more convenient, easy way, no hassle, parang step by step guide papunta dito sa Shontek tapos patawid ng Macau. Kasi last time ang ginawa natin, nag-bus tayo from round trip, di ba? Medyo matagal yung process kasi parang ang dami mong immigration na dadaanan dalawang beses. Bababa ka ng bus, sasakay ka ng bus going to Macau, tapos immigration ulit, then sasakay ka ng bus going to your hotel. Ganun din naman pag pauwi from your hotel going to the border, tapos immigration, then sasakay ka ng bus going to Hong Kong, tapos immigration ulit, then bus going to Chung Chung or Sunny Bay, then yung Sunny Bay, MTR ka pa, or bus going to your accommodation. But this one guys, ngayon pa lang masasabi ko na okay mag-ferry. Kasi magta-try tayo for the first time ng ferry, pero based on my experience agad, from entrance pa lang going here, is sobrang convenient. So, wala akong maipapakita guys na parang video from pagpasok natin ng Shontek dahil bawal dun sa building plus sa immigration. Kaya nandito na tayo agad sa boarding gate. But ikukwento ko na lang. Okay? So, isipin nyo na lang. So, bali guys, ang ating boarding time is 11 AM. So, nasa 9:59 AM pa lang. And, ganito, pagpasok nyo yung Shontek guys, diretso agad kayo ng 3rd floor building. As in building. Pakita ko sa inyo. Sana kita. So yon, doon tayo galing, nilakad natin all the way. Ito yung building guys, Shontek building, Shontek Center nakalagay. Pasok kayo, tapos 3rd floor, and then hanapin nyo lang yung West Bridge. Yung West Bridge meron yun nakalagay na parang for passenger only. Pasok lang kayo doon, and then may makikita na kayo na parang booth. Para siyang mukhang immigration booth ha. Parang hindi ganito, basta parang siyang may immigration booth, and then papakita nyo yung Klook ticket ninyo. As what I'm saying, nakuha ko siya sa Klook guys, sa murang halaga kasi may discount na yun pag kinuha nyo siya sa Klook, and syempre pag ginamit nyo yung ating promo code, additional discount. So if ever magbubook kayo ng any tour activities, rides, or hotel, you can use my promo code Mark Paragas Klook for instant discount up to 5 times use per account. So going back sa ticket natin, nakuha ko siya. One way lang ginawa natin guys for now, kasi gusto ko nga magkaroon ng comparison para pag pauwi natin, bus naman. Pero if ever, mas parang 100% sure ako na mas okay dito mag-ferry, magpe-ferry na lang tayo. Tapos pagpasok nyo doon, papakita nyo yung Klook ticket ninyo, and then bibigyan kayo ng ticket. Yung ticket natin, ganito ang itsura niya. Ganito siya. So may mga big screen guys dito sa boarding gate kung anong oras yung ferry ninyo, tapos yung kung anong gate number. So sa atin kasi 11 AM, turbojet. Guys, magkaibang turbojet sa Cotai Jet, okay? Bibigyan ko na lang kayo ng more explanation about it later on. Kasi yung turbojet, baba niya is the Macau Outer Terminal. Pero ang Cotai Jet kasi, sa Cotai part siya, bababa. So kaya make sure na aware kayo kung ano yung disembarkation location or yung port kung saan kayo dadaong. Kasi yung red guys na nakikita yung ferry, that's the turbojet. Tapos yung blue, that's the Cotai Jet. Again ha, magkaiba yung location ng
ng Turbojet at saka Cotai Jet. So Turbojet tayo kasi bababa tayo sa Macau Outer Terminal. Tapos from there, magbabas tayo yung free shuttle ng Sofitel at Ponte 16. So going back, pag binigyan na kayo ng ticket, then bababa na kayo ng escalator. Pero bago kayo bumaba ng escalator guys, sa gilid lang, mismo katapat lang ng escalator, nandun yung counter ng Turbojet. If ever may luggage kayo guys, kasi ganito, meron tayong good for hand carry, meron tayong good for check-in. Dalawa kasi yung luggage natin. So libre na yun guys. If ever may hand carry kayo, libre na yan up to 20 kilos. Tapos if ever may additional luggage kayo, may kasama siyang fee, which is 25 Hong Kong dollars if 20 kilos pababa, 20 kilos or 21 kilos pataas guys, up to 30 kilos is 35 Hong Kong dollars. Then kapag 31 kilos and up, that's 45 Hong Kong dollars. So ito, dapat ano to, 25 Hong Kong dollars babayaran natin for check-in kasi ito lang yung libre natin, yung black. Pero sabi dun sa counter na daling ko na lang. So ibig sabihin, libre na siguro siya kasi alam naman ata nila yung dami ng tao. So libre to guys, nilibre ha. Pero at least pagdating nyo dito, pag meron kayong extra luggage, abang-abang na lang din kayo kung papabayaran or hindi, kung i-check-in or hindi. Okay, so ganun. And then, pagbaba nyo ng escalator, immigration na. So bawal mag-picture, bawal mag-video doon kasi if ever mahuli kayo, hindi man hulihin, ipapadelete sa inyo. Tapos, pagdating din sa Macau guys, by the way, add ko na lang din, pagdating sa Macau, bawal guys sa mga video or camera pag nasa mga casino kayo, di ba? Kilala naman natin Macau na sobrang daming casinos. Bawal na bawal. Wag nyo i-try kasi papabura sa inyo. Or much worse, baka daling kayo sa mga lapit na police station. So wag nyo gagawin yun. Alright? Again guys, pag yung immigration, ano na siya, parang electronic immigration na siya, katulad ng sa atin, e-gates na. So, scan nyo lang yung passport niyo, then tingin sa camera, tapos labas. Wala na kayong marireceive na mga parang small slip, katulad nung pumasok tayo sa Hong Kong. Ito, wala na kayong marireceive niyan. And then, after immigration, babalak ulit kayo ng escalator, going to the boarding gates. Tapos sabi ko nga, may mga malalaking screen doon. I-check niyo kung anong gate number meron kayo. So, essential na guys, wala akong mapapakitang video sa inyo na about sa process, by step. Basta sundan nyo lang yung ginawa natin. Habang sinasabi ko, imagine nyo na lang. Tapos, follow the signage. Follow the signs, hindi kayo maliligaw. So, ito pa, additional notes ko guys, if ever may check-in luggage kayo, dapat i-check-in nyo siya at least 45 minutes before your ticket time, which is 11 tayo, nandito tayo ng 9 AM. Pero yun nga sabi, daling ko na lang. So yun, that's really it. Sobrang bilis actually. Parang pagdating mo dito, scan ng ticket, immigration, tapos boarding. Ang bus naman kasi, ang dami pang gagawin. Pero pagdating natin sa Macau, check natin kung mabilis rin ba. Okay? So hindi nyo na kailangan ipakita yung boarding pass ninyo, yung pumasok kayo ng Hong Kong, plus yung slip na binigay sa inyo for free visa. Hindi nyo na kailangan pakita dito guys. Pagdating nyo dito, after ng immigration, boarding, tapos pakita nyo lang yung ticket niyo. Turbojet, okay? Lalagay ko dito guys yung kung magkano yung ticket natin nakuha, one way lang yon. Tapos pag nasa Macau na tayo, pag siguro mga a day before tayo bumalik ng Hong Kong, i-check natin kung magpe-ferry ba ulit tayo or magbabas. Tinamad. Pero ang dami kasing process guys pag magbus. Though, na-compare natin na easy way itong ferry. Pero syempre of course, mas mahal. Kasi binayaran mo yung convenience. Alright? Anong oras na ba? 10:07 na. 11 yung pinili natin. Actually, gusto ko sana mas maaga pa. Kaso, inestimate ko yung time ng pagdating natin ng Macau, tapos biglang masasakay tayo ng shuttle going to Sofitel. And then, ang check-in pa kasi natin 2 PM. Pero not sure kung papayagan tayo mag-check-in as early as siguro between 12:30 to 1 PM kasi mga ganung oras tayo makakarating. Plus, since sa Sofitel tayo mag-i-stay, hiningi ko agad yung schedule ng mga mga shuttle to sa mga ports. So sa Macau Terminal, parang siya, every hour. So inestimate ko yung time na pagdating natin doon. At least, pagbaba natin, since ganito lang kabilis, sasakay agad tayo ng shuttle going to the hotel. Hindi na tayo maghihintay ng isa pang oras. Parang gano'n. So kayo na bahala mag-estimate ng mga times. Kayo na bahala. Malalaki na kayo. So yun. And sobrang ganda ng panahon guys. Sobrang ganda ng weather. Sabi ko nga, I'm so excited to explore Macau, and we're gonna expect more vlogs.
Alright, so 10:08 na, nasa gate 1 tayo kasi based sa malaking screen. Ay wait, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng ibang boarding, okay? So ito guys, galing tayo ng gate 1 and ito yung turbojet, yung red na yan. O diba? Check natin sila. Tapos, ito na yung gate 2, gate 4, gate 3, ganyan. Magkabila ang dulo yan. Tapos meron ditong mini convenience store, mga drinks. Tapos mga boarding gates nandito. And then dito tayo galing sa taas. Yung sa immigration, nasa taas niyan, immigration. Tapos baba lang kayo dito. Alright, tapos ano pa ba? Ayun, ito yung malaking screen kung sa kayo mag-check ng time at saka ng boarding gate. Tapos magkabilang dulo yan. Yun din, meron sa kabila. Tapos makikita nyo Macau, yun nasa gate number 3. Tapos gate number 2 Taipa. Macau tayo guys, okay? Kasi yung Taipa, dun yan sa Cotai Strip na part. Ang Macau guys, bibigyan ko na information na hati siya sa 4. Macau, Cotai, Taipa, at saka may isa pa sa ilalim yung Cowalan, parang ganyan. Kemerut. Ganon. Tapos marami pang boarding gates doon. Basta i-check nyo sa TV screen na yan. So sobrang laki na yan. And let's have a 360 view ng boarding area. Ayan. So, based dito sa TV screen guys, check nyo lang kasi merong Cotai Waterjet ng 11 AM, meron ding Turbojet ng 11 AM. So, sabi ko nga sa inyo, Turbojet tayo. Ayan. Turbojet, Macau, tapos 11 AM, then gate number 1, which is kung saan tayo galing. Tapos meron dito yung old version ng telephone. Ang cute no? That's it. Actually, maghihintay lang kayo. Compare sa bus na after immigration, paglabas nyo, ang daming bus na. Sakay lang kayo. Yun lang. Dire-diretso, pero matagal. Mahaba yung process. Dire-diretso yung bus, pero matagal. Pero dito kasi may boarding time. Parang ganun. Ito na siya. And habang naghihintay tayo, kasi malamang hindi ako makakapagsalita pag nasa loob kasi marami ng tao. Nahihiya tayo. Bigyan ko kayo ng information about this Hong Kong to Macau ferry ticket by Turbojet. Ang maganda dito guys, yun nga, QR code lang ang kailangan nyo, wala ng ek-ek bureche. Bigay nyo lang, scan, tapos bibigyan kayo ng paper na ticket. Tapos about this package guys, one-way ticket lang yung kinuha natin. And kapag magbubook kayo guys, meron kayong options to choose ng economy class or VIP. So itong Turbojet guys, sabi ko nga sa inyo, will disembark sa Macau Taipa Ferry Terminal at Macau Outer Harbor Ferry Terminal. So dun tayo sa Outer Harbor Ferry Terminal. And ang fare type niya guys, merong economy and meron ding super. Yung difference niyan, dalawang yan, parehong may free wifi, pwede kayo mag-access, free wifi. Meron ding audio and visual systems. Tapos yung economy guys, walang free food and beverage, pero yung super merong free food and beverage. Tapos pwedeng kayong bumili upon purchasing. Tapos may duty-free shopping boat. Pwede kayong mag duty-free shopping. Tapos yung mga seats ninyo is hindi adjustable kapag naka-economy. Pero kapag naka-super, naka-adjustable. Actually ganun. Yun lang. Tapos passenger should board at least 30 minutes before departure to allow time for document checks. Yun yun sa ticket nyo. So 30 minutes mag-board na yan. And meron na lang time 15 minutes. Okay? Tapos guys, make sure na kapag pangit yung weather, alam niyo naman, magbabago yung schedule niyan from time to time. Siyempre magba-vary sa weather condition, kung malakas yung alon and so on. Pero tayo, malamang on time tayo kasi malaganda yung panahon. And then, sabi ko nga sa inyo, yung Turbojet na to may luggage limits. Sinasabi ko naman yung kanina na may bayad dapat yung extra luggage natin. Pero parang, ewan ko, sabi, dalhin ko na lang daw. Yun ang sabi dalhin ko na lang. Tapos guys, ang infants under 1 year old are free of charge. Basta as long as they will occupy the same seat. Pero pag additional seat na siya guys, may additional charge na yun. Alright, then child seats are available upon request kung gusto nyo ng stroller, wheelchair, and so on.
Tapos bibigyan ko kayo ng idea about this sa sinasabi ko sa inyong Cotai Jet. Para at least alam nyo, okay? Check natin kung ano yung kukunin natin pagbalik dito. So, punta muna tayo dito sa ating gate number 1. And let's wait for our boarding announcement. Diba? Yung iba dito guys, parang tatawid ng Macau, walang kagamit-gamit. Kasi ang ginagawa nila, nag-ano lang sila, parang tawid, tapos babalik mamayang gabi. Which is okay naman kasi 24 hours guys ang bus. And 24 hours din bank. Check natin, okay? Basta yung bus guys, 100% confirmed na 24 hours yun. So anytime, magbalikan kayo, kahit gabihin kayo, okay lang. Pero yung ferry, check natin. Turbojet, schedule. To Macau, schedule. Ayun. Guys, parang 24 hours din. Kasi pwede ako mag-select ng 12 midnight. Eh di nice. Ayun. Tapos pwede mo kayo maggala-gala dito habang naghihintay ng boarding time ninyo. Ganda oh. Turbojet, that's the red one. Ito pa pala. O, di ba? Ang dami nating kuda kasi wala naman tayong wala akong mapapakita sa inyo. Yun lang, gate 1. So anyway guys, yung kinuha nating eSIM via ByteSIM, di ba sabi ko sa inyo, ano na siya, good sa China, Hong Kong, and Macau. So wala na kayong gagawin guys, as long as na-activate nyo siya sa Hong Kong, pagdating nyo ng Macau guys, mag-automatic search na yan ng network. So wala na kayong gagawin ha. Hindi nyo kailangang i-turn off, turn on yung mga mobile data ninyo or yung phone ninyo. Ganun din kasi yung ginawa ko nung galing ako dito last year. And nandito na si ate. Nagbo-board na tayo any moment. So sabi sa announcement, ferry ticket lang yung ipe-present nyo. Hindi nyo na kailangan ng passport. Okay? So guys, see you later. One person? One person. Thank you. Ayan guys, oh. Apat pa lang kami. Tapos 10:25 na. 'Di ba? So, kung walang pasahero, edi mas maganda, mas maluwag. Kaya siguro guys, feeling ko, kaya siguro pinayagan akong dalhin yung luggage ko kasi expected agad nila kung ilan yung pasahero. Wala nang parating eh, oh. Yung dapat magagaling. Tapos guys, Sunday pa lang ngayon. So, sabi ko nga sa inyo, parang isa sa mga vlog natin, nabanggit ko doon na every Sunday yung mga OFW na nag-work dito sa Hong Kong, meron silang isang place na parang tinatambayan, as in lahat Pilipino. May mga, ayun, parang kwentuhan, get together, tapos gusto ko sana ma-experience yun, pupuntahan ko sila, pero kasi today papunta tayo ng Macau. Babalik naman tayo dito. Marami pa tayong hindi na-explore sa Hong Kong. Tapos siguro itong Macau, explore na natin lahat ng kayang i-explore para naman next time pag babalik tayo ng Hong Kong, focus tayo sa pagbablog sa Hong Kong, and then pagdating sa Macau siguro chill time na lang, pahinga na lang ganun. So meron tayong seat 25R, si ate yun, sticker lang din. See you guys inside the ferry. Ayan guys, as of 10:38 AM dumagsa bigla yung dami ng tao. Ayan, makikita nyo. Tapos ang gwapo nitong kaharap ko na naka-itim. Ayan. Aha. Sarap na naka-itim. Dumami bigla. Akala ko mga apat lang kami. So, ibig sabihin pala guys, kapag mga hindi holidays or hindi mga walang special events, mga ganon, pwede kayong mag-walk-in tapos bili lang kayo ng ferry ticket. Parang mga at least 30 minutes before boarding or siguro 15 minutes kasi nasa 10:39, so 21 minutes na lang before yung alis ng ferry. I think mabilisan mabilisan yung peg nila dito. Ayan, nagdadatingan na sila. Basta love ko na to si kuya. Ito pag tumingin ka, akin ka.
Char. Dito ata tayo. Hindi ko lang sure. Tapos gusto, tignan nyo. Ang cute. Meron. Ayan, ang dami na. So, ganun. Additional tip. Pwede kayong, kung bila lang kayo, kunyari, in an hour, biglang naisipan nyo na mag-Macau, punta lang kayo dito. Tapos bili lang kayo ticket. Then, okay na yan. So, ang ginawa lang kasi natin, pre-purchase tayo ng ticket para naman walang hassle kasi first time natin, di ba? So, at least alam na natin next time. Tapos siguro kung wala kayong mga dalang gamit, okay lang kayo sa mga 30 minutes before. Basta hindi holiday kasi lalo na ngayon, papalapit na yung Chinese New Year. For sure, either ang mga tao from Macau magpupunta ng Hong Kong or either ang mga tao sa Hong Kong pupunta ng Macau. Ganun lang naman yan, vice versa. So, wait na lang natin, 10:41 na pag pinapila na tayo for boarding. Ayan, sabi yung mga luggage doon sa harap. Grabe yung alon ha. Saan yung mga seat number? Ayun, 25R. Okay. So mga luggage sa harap. Let's go. So, yung itsura niya. Yan. Yan. Tapos, yun pala yung mga ano. Doon tayo sa harap. $25R. Ayun dito. Sige, diyan ka na. Hindi, okay lang, sige. Hindi ko kasi. Hindi, sige na. Sige, dito lang sa window. Okay. 25R. So guys, welcome to Macau. We just arrived here. And currently it's 12:14 p.m. Tama, 12:14 p.m. And ang ferry time is approximately 45 minutes, guys. Kasi 11:15 kami umalis ng Hong Kong ferry. Tapos we're here na, 45 minutes. Mabilis. Pero guys, grabe ang alon. Kumbaga parang sobrang bilis niya. Pag maalon, nakakahilo. If you have motion sickness, I won't suggest, guys. As in, basta pag OA yung motion sickness nyo, feeling ko masusuka kayo. Unless mag-take kayo ng Bonamine or habang nandito kayo, mga candies. Tapos, meron naman silang mga ano, parang bag dito kung just in case you're gonna throw up. Mga ganun. And karamihan dito, mga ano, parang pupunta lang for the day tapos uuwi kasi mga walang luggage na dala, tatawid lang. Mahirap kasi guys pag dalawa yung luggage. ilan lang ba ang kamay ko? Ayun, so labas muna tayo tapos doon ulit tayo mag-video sa labas. Alright guys, so we're going na sa arrival and we are now here sa Macau again. Syempre, I think immigration muna tayo. Ayan, pag flat yung surface, yung daanan, tapos ito, kaya ko siya ng dalawa sa isang kamay.
Parang may grid, may ibang meaning, no? Kaya ko nang dalaw sa isang kamay. Charot lang. And actually, first time ko dito ha. Nandito tayo sa Macau Outer Ferry Terminal. And look at these people. Ang dami natin kasabayan. Nung una, di ba, kumukuha ka ng video, parang nasa 4 packs pa lang tayo. Tapos nagpasukan na sila, nagdatingan. Ang lamig dito ha, in fairness. Parang mas malamig dito guys sa Macau compare sa Hong Kong. Nanginginig ako. At saka tsaka partida pala guys, naka-idlip tayo. O di ba may energy na naman tayo, paano ba yan? We'll see kung saan tayo dadalhin ng mga paa natin pag naka-check-in na tayo. Siyempre hindi pwedeng wala tayong hotel tour, room tour, at saka breakfast buffet experience and lounge experience. Then after nun, gala na tayo para hindi sayang yung time natin. Basta dito guys, pag arrive nyo, sundan nyo lang yung flow ng traffic, foot traffic, mga tao, and for sure sa immigration to dadaan. Tapos ito na yung immigration guys, bawal na mag-video, mag-picture. So again, if ever may luggage din kayo, sundan nyo rin yung signs kung saan nyo kukunin yung luggage. Alright? Let's go. Alright guys, so nakalagpas na tayo sa immigration. Sobrang bilis lang ng pila, walang tanong-tanong. Tapos same sa Hong Kong guys, diba pagpasok nyo, yung visa ninyo is naka-slip. Dito naman sa Macau is same na same din, parang ganito siya na slip. Itago nyo lang din yun. And sabi ko rin, sa Hong Kong yung mga slip na yan, it's your options guys, nasa sa inyo ha. Kayo masusunod kung gusto nyo idikit sa mga passport niyo or gusto nyo itago. Ganun siya. Walang problema kung ididikit niyo, wala rin problema kung itatago ninyo. Ang sa akin lang kasi, nag-iipon ako ng mga stamp. Gusto ko syempre 10 years na yung validity ng mga passport natin, tapos every month tayo. Gusto ko lang maraming stamp. Ganun lang. Kanya-kanyang trip lang yan, okay? So pwedeng itago, pwedeng idikit. Kung mawala man ninyo, pwede kayo mag-request ng additional copy ng inyong mga parang free visa slip dito sa mga sa airport kung nasa inyong mga immigration office. Now, ang lamig dito guys. After nito, di ba sabi ko sa inyo, humingi ako ng schedule ng shuttle, ng hotel from here sa Macau Outer Ferry Terminal going to the hotel sa Sofitel, and nagkataon na 1:15 yun, 12:15 pala ang start, 12:30 na. So hintay lang tayo ng ilang minutes, 30 minutes, tapos dire-diretso na yun. Dito naman yung CR, and good thing guys kasi nung, wait, mag-CR muna tayo, wait lang. Ihihin ako. Wait lang Welcome to Macau guys. Okay guys, so may naisip pala ako. First, kasi to, parang first pick up ng bus, ng shuttle bus from Sofitel. Baka maabutan pa natin yung shuttle since 12:30 pa lang naman. So check natin. So anyway, mabilisan lang. Ito sa likod ko yung Macau tourist information. Pag naliligaw kayo or may mga gusto kayong tanongin, pwede kayo dyan. Tapos may mga ATMs dito sa likod ng escalator na to. Ayan, mga ATMs yan. May Bangko Typhoon, may HSBC, merong mabilisan, ICBC. Tapos may information ulit dun sa tapat ko. And then, labas na tayo. Tapos may money exchange. Ayan. Tcharan! Money exchange. Ang maganda guys, kasi last year di ba nagano tayo, nag Macau. May natira pa sa akin na Macanese pataka. I think nasa pa yon, 200 plus. Almost the same lang naman ng rate ng Hong Kong at saka ng Macau. Tapos pag dito sa Macau pala, kung may bibilin kayo, pwede nyo gamitin yung Hong Kong dollars. Same rate lang siya, pero pagdating sa Hong Kong, hindi pwedeng magamit yung Macanese pataka. Alright? So labas tayo, sundan nyo lang yung mga signs. Ayan, nakalagay dito, Hotel and Casino Shuttle. This one. Ayan. Tara. Ayun. Escalator tayo pababa. So ayun guys. Ang sakit sa kamay, dalawang luggage. So anyway, going back, if ever mag-stay kayo sa mga hotels dito sa Macau, make sure na alam nyo rin kung i-search nyo kung ano yung pinakamalapit na mga casinos or kaya naman mga malalakihang hotels, kasi usually guys, meron yung mga mga shuttle service
Tapos, tanungin nyo na lang din or i-check nyo sa website nila, nandun yung mga schedule para at least magamay nyo yung time and also yung pag-alis nyo tsaka pagpa-purchase nyo ng mga ticket para pagdating nyo dito hindi na kayo maghihintay ng matagal. Pero just in case na makatulad nito, hahanapin pa natin yung shuttle ng Sofitel. May nakalagay kasi dito sa taas, ito. Ayan guys, more on sa Kotay Strip yung mga yan. Yung San Macao, Parisian, Londoner, Venetian, dito lahat daw. Wala dito yung Sofitel, so check natin sa kabilang side. Ayun, nakita ko na agad. So, di ba? Make sure na lang din na you are checking. Ayan. This one, 2016 Sofitel Macao. Tara, baka maabutan pa natin. O, di ba? Ang bilis lang, guys. Mamaya kwentuhan tayo pag nasa bus na. Sofitel. Ito ata. Konti. Sofitel, yeah. Okay. Alright, so yun guys. Nakalis na daw. 150. So nasa 12:36 na. Ang weather ngayon dito, actually malamig sa loob ng airport, ng terminal pala, ng ferry terminal. Pero dito guys, ang weather is 20 degrees Celsius. Tapos grabe yung araw, walang kaulap-ulap guys. Kaya pag tumapat ka sa init, ganon. Hanga arte. So yan, diba? So guys, welcome to Macau. We are back here for the second time around and watch out sa mga ating vlogs. Naalala ko nung last year talaga naligaw-ligaw ako dito guys. Share ko lang hashtag share ko lang. Yung parang Rome, ano ba tawag doon? Basta yung parang Rome dito. Yung may stadium, parang ganon. From there, tinry kong pumunta ng Kotay Strip, yung nandun yung Venetian, Londoner at saka Parisian. Nagkataon guys kasi si Google Map naglolo ko ng time na yon. Pag mag-check ako ng destination at saka ng location ko, hindi ko napapansin na yung location ko na pinapakita niya ang layo doon sa pinaka location ko talaga, exact location ko. Ang tendency guys, may ipapakita siyang route or parang way kung saan pupunta going to Venetian, pero mali kasi ang mahalaga talaga kung saan yung location mo dapat ma-detect niya. So yun guys, hindi ko lang pinakita yata yun sa video kasi grabe yung pagod ko sa lakad. So nangyari, instead na bumaba ako sa mismong Venetian na bus stop, binaba ako guys sa malayo pa lang. Nilakad ko ata ng almost 20 minutes guys. Tapos ang suot ko lang noon ang outfit ko. Naka t-shirt ako at saka naka short. Ang lamig-lamig, walang araw, maulap, tapos sobrang lamig na, syempre, kasama din napagod na ako, kaya parang naiinitan din yung sarili ko. Pero yun yung mga nangyari last year na hindi ko lang pinakita, pero naligaw-ligaw ako. So, ang tips ko sa inyo guys, kapag nasa Macau kayo, baka hindi lang ganun kaganda yung internet nyo or hindi stable, make sure na kapag i-check nyo na kung saan kayo pupunta, yung exact location nyo dapat nakapin kung nasa talaga kayo para magbibigay si Google Map ng tamang transportation service or options going to one place to another. Kung hindi naman, huwag nyo gamitin yung location, parang starting point niyo, i-type nyo kung nasan kayo. Kunyari, nasa Macau Terminal tayo, di ba? Outer Ferry Terminal. Instead na hayaan nyo si Google ma-detect yung exact location, i-type nyo na lang na nasa Macau Ferry Terminal kayo tapos going to Sofitel, magbibigay na yon. O kaya naman from Grand Lisboa, type nyo yung Grand Lisboa going to Londoner, mga ganon. Ganon paggamit ng Google Map and sobrang helpful ni Google Map guys. Diba? Grabe yung technology natin ngayon. Grabe as in. Tapos even yung addition ko lang, add ko lang doon sa gusto kong i-share. I think nasabi ko yon sa Macau vlog natin na even from Sofitel guys, nung tinry kong lakarin going to Senado Square, which is sobrang lapit lang, siguro mga less than 8 to 10 minutes, naligaw ako. Kasi nga, si Google Map hindi nakikipag-cooperate. Iba yung tinuturo niyang daan kasi hindi niya nga na-pinpoint yung exact location ko. So yon, make sure na lang na tama para hindi kayo maligaw. Kaya this time, since aware na tayo sa mga ganon, issue ni Google Map dito sa Macau, well, alam na natin yung gagawin natin. Okay? Outer Harbor Ferry Terminal. Okay, mamaya na tayo ulit pag nakasakay na tayo. Parang mag-isa lang tayo. Wala ba nag-check-in sa Sofitel? Karamihan nandun sila sa may Kotay Strip. Yung Londoner, ganon-ganon.
excited na ako kumain. Kasi binigyan na rin ako ng schedule ng ano nila, ng access sa lounge. Parang sige, mamaya natin yung pag-usapan kapag ano na sa vlog natin about the hotel. Okay, so let's enjoy the view. Ayun pala guys, add ko na lang din. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina na yung Hong Kong dollars tinatanggap dito sa Macau. Pero yung Macanese Pataka, yung currency ng Macau, hindi tinatanggap sa Hong Kong. Tapos, ang Octopus card guys, hindi ginagamit o hindi gumagana dito sa Macau kasi pang Hong Kong lang siya. Pero si Macau guys, may tinatawag na Macau Pass. Hindi ko pa na-check or na-research kung saan siya pwedeng kunin. Pero ang Macau Pass guys, parang Octopus card na pwede nyo gamitin sa mga convenience store, sa mga transportation services dito. Plus, ang maganda sa Macau Pass is discounted siya. Ang fixed rate kasi guys ng mga bus dito, o alam ko na no. Kasi 'di ba, based on our experience last year, ang mga bus dito guys, fixed rate niya 6 Macanese Pataka. So 6 Macau dollars, parang ganoon. But if you have the Macau Pass, discounted siya ng 50% off. So instead of 6, 3 Macanese Pataka na lang ang babayaran ninyo, which is sobrang sulit yun, di ba? Aminin nyo, sobrang sulit. Yan yung mga gusto natin. Pero aalamin natin guys, pagdating natin sa Sofitel, kung paano kumuha ng Macau Pass. Para naman at least, pag pupunta tayo sa lugar na pupuntahan natin dito sa Macau, meron tayo. Kung hindi naman, kailangan nyo mag-prepare ng 6 Hong Kong dollars or 6 Macau dollars. Kasi guys, hindi nagpapalit dito. Walang change. Pag sumakay kayo ng bus, huhulog nyo agad doon sa parang pinaka-alkansya nila yung coins ninyo. Kunyari kung 10 Hong Kong dollars or papel man yan, like 10 Hong Kong dollars bill or Macanese Pataka, hindi sila nagsusukle. Kung ano yung hinulog nyo, that's it. Kaya make sure na lang na meron kayong coins or gumamit kayo ng Macau Pass. Hindi ko pa na-check kung gumagana dito ang GoTime, parang alternative ng Macau Pass ng mga debit card or credit card, but we will check that sa mga ibang vlogs natin. Okay? Gusto ko sanang bumalik sa ano kasi sa loob, baka meron nagbebenta ng Macau Pass. Check natin kung anong time na ba. 12:44 na, so we still have 30 minutes. Pero baka kasi, wait, where to get Macau Pass na lang, search natin. Google is our BFF. Every time na may travel tayo. Where to buy Macau Pass. Sabi dito guys, ang Macau Pass is available at convenience stores like 7-Eleven and Circle K, as well as at Royal Supermarkets and Sunsco Supermarket. Tapos may Macau Pass customer service. Oh, wait, saan to? Macau Pass customer service sa Centro Commercial Sheng Feng. Anyway, tanong na lang natin doon sa ano, sa hotel. Baka alam nila. Alright? So for now, let's wait for our shuttle service. We still have 30 minutes. Tapos, I think mga 20 minutes yung biyahe going to Sofitel Macau. Tapos magche-check-in na tayo. And then, ano pa ba pwedeng gawin? Sige, mamaya na, na-excite ako. Pwede pa ba akong ikwento? O sige, mag-outro tayo guys kapag dating natin sa Sofitel para at least pakita ko sa inyo, ha? There. So that is our shuttle. Ayan. May mga bumababa na galing hotel. Si Kuya mag-isa lang. So yun. Sasakay lang kayo guys. Actually, itong mga shuttle na to, kahit hindi kayo nakastay sa mga hotels na to, pwedeng sumakay. Hindi nyo kailangan magpakita ng proof na naka-check-in kayo and so on. Basta libre lahat yan. Ganong kagalante si Macau guys at saka yung mga hotels dito sa Macau. Galing no? So since may luggage tayo, lalagyan natin sa ilalim yung luggage natin. Yeah! Mukhang tayo lang may luggage siya. Ayan siya guys. Yan ang itsura niya. See you later. Tayo lang may luggage. Ano ba yan?
naman siya, mabilis. Tapos, dire-diretso. Alam niyo yung immigration, tapos boarding gate na. Then, pagdating nyo dito sa Macau, arrival hall, tapos immigration agad. Compare dun sa bus, guys, na sinasabi nga talaga nila na ang daming procession. So, mas okay. Yun nga lang, if ever talaga may motion sickness kayo, siguro check nyo lang yung weather. Kung feeling nyo na medyo maaalon, prepare na lang kayo ng gamot, Bonamine or anything para hindi kayo mahilo. And this commercial is brought to you by Poishan. Kapag nahihilo kayo, Poishan is the key. Yan, takpan nyo yung isa para ano, high na high. Charot lang. We're done. Alis na tayo. Oh. 12:51 pa lang. So we will be there around 1:30 siguro. In fairness, if ever guys na meron pa akong mga maisip na mga tips sa inyo pag nandito kayo sa Macau, syempre i-add ko na siya sa mga